Alvin is the biggest Duterte vlogger to date in Facebook. Is the fastest social media personality to reach 1 million. Biruin mo, March lang to si Alvin. March, April, May, June, July. In 4 months, 719,000 followers. May 31 pa lang, ino-operate na to si Alvin. Itong video na papanoorin natin na to, ito yung best example ng operation ni Maharlika. Kaufman, kamusta si Chipmunk? Oy, Chipmunk. Okay? Nakikipagsabuatan ka kay Kaufman, ha? Okay, ha? Tignan natin. At balita ko, hindi balita, totoo to. Nabasa ko dun sa kay Hardy. So, yung interview pala ni Kaufman with Chipmunk few days ago, okay, ay talagang scripted. Kasi yung mga taga-dahig doon, katulad ni Hardy at ni Pinoy Holland, napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na huwag magtanong kay Kaufman. Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive. Now, nakita nyo na. Buti na lang, itong si Pinoy Holland, nagsabi ng totoo. Why nasali ang name ko? Na-stress ako sa kakaisip, why? Never kong naalala or kung may sinabi ba si Alvin sa akin na pinagbabawalan ako na mag-interview ni Attorney Kaufman. Walang sinabi si Alvin ng ganun sa akin, to be honest lang. Ako, ilang beses ko nang na-experience that I am being operated from within. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag nyo akong sinasabihan na tumigil at hindi magsalita. Inoperate na ako ni Bagong Lipunan, ni Pebbles Talakera, ni Maui, ni Maricar Serrano. Sabi ni Michael, si Plazo din ata na-operate ni Maui. Yes! At saka ni Maharlika. I am done ignoring Edwin Hamora. As in, eto gusto mo? Hindi ka na pinapansin ng sobrang tagal? Putang ina mo, inaraw-araw mo ko, hindi kita pinapansin? Ayaw mong tumigil kang putang ina mo ka? Uungkatin ko lahat ng detalye ng kaso mo. Isang putak mo pa. Dedetalyihin ko ang nangyari sa kaso mo. And in doing so, I am not going to retract any lawsuit against you as well. Natatakot siya. Natatakot siya kasi minumura-mura ko siya, ganyan-ganyan. Alam niyo kaya kayo natatakot sa mura ko? Kasi yung mura ko with conviction. Kayo, minumura niyo rin naman ako eh. Araw-araw niyo ako minumuri. Bar flanker, kabet, kataltab. Yung minimenos niyo ako eh. Araw-araw niyo ako minimenos. Libag, Jollibee. Diba? Kaso nga lang, walang dating. Kasi walang basis yung mura ninyo. Porkit iba yung mura ninyo sa mura ko, hindi ibig sabihin nun, ako lang ang nagmumura sa atin. Nagmumura din kayo. Ngayon nga lang, ang difference natin is that yung mura ko reasonable. Bago ko kayo murahin, nilalatag ko muna yung premise ko. Kaya yung mura ko talaga nakakalagnat, nakakapangatal. Diba? Pag minura kita, talagang may tama. Kagaya ni Edwin Hamora kanina, nanginginig. Pinuntahan ko siya sa live niya, nanginginig. Diba? Ikaw na yung next Maharlika. Ayaw niyong tumigil mga putang ina niyo. Susugurin ka namin sa live mo. Maabutan ko yung live mo, susugurin talaga kita. Yung snippets niya, Madam Joey, ay puro trimming ng information para maisingit ang points niya. Yung pinagpreparan niya ng mga document, na mga pinresent niya, that's an example of cherry picking, ano? Kaya nga ito si Hamora, sino ba naniniwala dito about fallacy? He doesn't even know how to identify what a fallacy is. As in, ang bala lang kasi naman ni Hamora, accent. Yung parang matandang social na accent, yung ganon. Parang na-master niya na yun eh, matandang bakla na accent. So, Joey, Edwin Jamora. However, kung ikaw ay lumaki sa disiplina ng substance over form, you cannot impress us doon sa mga ganun ninyo na mga paano, no? Kembot. Hindi kayo doon. Hindi nyo kami may intimidate sa ganyan. Hindi nyo kami may intimidate doon sa parang pasosyal-sosyal ninyo, yung Joey Libag, kabet, bar flanker, kinemikin. Hindi walang dating yung mura ninyo. Pero pag ako, minura ko kayo, nanginginig kayo. Nakarating pa nga ako sa Tricom dahil dyan eh. So anyway, today, I also, I was able to confirm that Edwin Hamora is all talk, no bite. Sabi ko nga, wag kang mag-alala, hindi kita mumurahin. Maghaharap lang tayo, kwentas claras lang. Kwentas claras lang, harapan lang tayo kung bakit mali ang mga presentations mo. Wala siyang liquidation, 20 years na nanunulisit in behalf of the CSI and his Alumni Association. Pero, ang pinakita lang niya, 2011 na ambagan ng mga members ng CSI at saka mga remittance receipts. Yung remittance receipts bakla, si Miranda Raimundo ang nag-receive noon. Hindi mo liquidation yon. Liquidation yon ni Miranda. Ikaw, hindi mo pa nililiquidate yung mga pera na na-receive. Yun yung hinihingi sa'yo eh. Ginamit mo yung CSI, ginamit mo yung Alumni Association
nag-receive ka ng pera gamit ang PayPal account mo, gamit ang GCash mo, pero hindi mo nire-report kung magkano ang natanggap mo doon sa PayPal at GCash. Pagkatapos tuturuan mo pa akong mag-liquidate. Bakla, ako nag-liquidate ako, pinakita ko nga lahat ng transfer from my bank account 120 ang goal, hindi na-reach ang 120. Inabonohan ko yung kulang. In-acknowledge ni Jonathan Morales na ni-receive niya ang 120. I kept those people who sent me money, the names of those people who sent money. Walang nagre-reklamo. Bakit? Kasi every time na nagpapadala sila sa akin, sinesandan ko sila ng transfer receipt o yung pera nyo po kasama po dito sa transfer ko. 100% transparent, malinaw. Kaya mo bang gawin yan sa GCash account mo? Kaya mo bang gawin yan sa PayPal account mo? Di ba sinasabi ko sa inyo, si Maharlika, ang style niya ni Maharlika, mag-e-employ yan ng mga vloggers na maliliit. Kasi mga vloggers na maliliit na yan, ipopromote niya. Para yun yung magiging niya, taga-kembot niya. So ngayon, si Hearty, parang nag-post na, ay, yung away kay Alvin, ineme, ganyan. Guys, kasi Alvin is the biggest, Alvin is the biggest Duterte vlogger to date in Facebook. I think is the fastest social media personality to reach 1 million. Biruin mo, March lang to si Alvin. March, April, May, June, July. In 4 months, 719,000 followers. Diba? May 31 pa lang, ino-operate na to si Alvin. Bonggang-bongga na yung operation dito kay Alvin. And si Alvin nga, although nagla-live siya, mahaba rin siya mag-live, tsaka ang dami-dami rin yung dinidiscuss, no? Pero very to si Alvin, yung parang, siya parati doon sa we follow the rules. Kumbaga talagang obedient yung obedient yung kanyang general vibe. Hindi nga pala away to Tinarget yung Alvin kasi consistent siya, always present sa labas ng ICC. Yung Hearty is her Maui 2.0 niya at ang target si Alvin. Sabi ni Mami Laika, yan yung pinagsasorry sa live niya, 'di ba? Oo. Pinagsasorry ni Harry Roque sa live niya. So, ayun. So, tingin ninyo, coincidence lang ba na ginagawa nila yan kay Alvin? Of course not. Of course not. Because, Alvin is very influential. He's now at 720,000 followers. Biruin mo, in 4 months, nakuha yan ni Alvin. And it is because people really, saw through his efforts. Ngayon, bakit May 31 pa lang, ino-operate na to sila Alvin at yung grupo niya. Kasi yung grupo niya, ito yung mga volunteer ng mga kung ano-anong mga event na maggawa-gawa dyan, magdala-dala ng mga, dala-dala ng mga tarpaulin, ng mga standee and whatnot, ganyan-ganyan. And lagi rin nagla-live to si Alvin sa labas at updated talaga tayo. And to be honest, sa totoo lang, I'm very thankful na nandun si Alvin sa The Hague. Kasi, ang galing niya magbato ng questions. So ngayon, eto si Maharlika. Okay? Sinabi ko na sa inyo before na itong si Maharlika, ang ginagawa niyan, may pa-allowance yan sa mga maliliit na vloggers. Ganyan, yung padala-padala ng pera, ganyan-ganyan. Kaya nga ako, I always make sure na pagka nagpadala siya ng pera, mapupunta sa dapat mapuntahan eh. 'Di ba? Yan yung style niyan. Kasi 'di ba, ako pinadala na ko niya ng pera twice. Niliquidate ko yun parehas at yung first is yung 10,000 para sa Bustos Rally na hindi natuloy. Na kung saan lahat ng gamit doon ay dinistribute ko sa Maisog Angeles. Ginamit ko para sa dapat paggamitan. At pagkatapos yung 10,000 na ginawa niya akong conduit na pinadala niya sa akin na supposedly dapat yun ay gagamitin nung common friend namin para dun sa pag-sponsor kila Maui papuntang Hong Kong. I liquidated it also. So you think if Maharlika is doing that to me, malamang ginagawa rin niya yan sa iba. Pagkatapos hindi naman manghihingi ng resibo si Maharlika. 'Di ba? Hindi naman siya manghihingi ng resibo. So ikukurap lang yun kung sino mo pinagbigyan niya. Wala na, pera na yun. Allowance mo na yan. So ngayon, itong si Maharlika, dahil nag-pull out na din ang kanyang mga puting ahas, because she's a loose cannon. Maharlika is not for anyone. Maharlika is only for herself. And I think now, lahat ng mga tao o kung sino mga political lumapit dito, they are now seeing that Maharlika is good for nothing. Maharlika is going to prioritize her own interest. Walang advocacy to. Ang advocacy nito, dun siya sa mas nakararami, dun siya sa mas maraming audience, para mas maraming views, mas maraming kita, mas maraming solicitation. That's all she wanted. Ngayon, I don't know, natutuyot na si Maharlika dahil wala na masyado nanonood sa kanya, and perhaps ngayon, gusto niya na mag-audition kila Martin Romualdez. That's what I heard. Sino magiging first assignment mo kapag ikaw ay magtatrabaho sa anti-Duterte? Sirain ang kanilang mga vloggers. Sabi ko nga, ako, ilang beses ko nang na-experience that I am being operated from within. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Huwag nyo akong sinasabihan na tumigil at hindi magsalita. Meron bang ibang vlogger dito na inoperate from within? Inoperate na ako ni Bagong Lipunan, ni Pebbles Talakera, ni Maui, ni Maricar Serrano. Meron bang ibang mga vloggers dito na inoperate from within? So kaya nga sinasabi ko sa iba yung parang sinisermonan ako, ganyan-ganyan, yun na ano, parang yun kasi yung problema eh. Pag hindi kayo yung target, hindi nyo maiintindihan. Pag hindi kayo yung binabalahura, pag hindi kayo yung binababoy, hindi nyo maiintindihan. Kaya nung binaboy nito ni Maharlika at saka ni Edwin Hamora, yung mga tao na wala namang ginagawang masama sa kanya, I know that exactly. Ginawa rin kasi yun sa akin. Sabi ni Michael, si Plaso din ata na-operate ni Maui. Yes! At saka ni Maharlika, inoperate nila ng bonggang-bongga yan. Ngayon, itong video na papanoorin natin na to, ito yung best example ng operation ni Maharlika. Kaufman, kamusta si Chipmunk? Oy, Chipmunk, nakikipagsabuatan ka kay Kaufman, ha? Okay, tingnan natin. At balita ko, hindi balita, totoo to, nabasa ko dun sa kay Artie, na mga, hindi naman talaga vlogger yung mga batang yon. Tapos si Pinoy in Holland, yung mga namimit ko yan, mga mababait yan, mga palangga. So yung interview pala, Lee Kaufman with Chipmunk few days ago, okay, ay talagang scripted. Bakit ka mo? Kasi yung mga taga-dahig doon, katulad ni Hardy, okay, at ni Pinoy in Holland, napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na huwag magtanong kay Kaufman. Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive. Now, nakita niyo na. So, yung interview pala, Lee Kaufman with Chipmunk few days ago, okay, ay talagang scripted. Yung mga taga-dahig doon, katulad ni Hardy at ni Pinoy in Holland, napag-alaman ko na pinagbawalan o hinaharang ni Chipmunk na huwag magtanong kay Kaufman. Kasi gusto niya siya lang ang bukod tangi, exclusive. Ngayon, itong si Hearty Dahig, nag-post kasi ito na parang ayoko magkomento sa mga nang-aaway sa akin, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Ito yung problem ko dun sa mga taong nagpapanggap na mabait pero ayaw magsabi ng totoo eh. Ayoko makiaway sa gulo, ganyan-ganyan. But you know the truth, Hearty, di ba? Alam mo yung katotohanan, Hearty, pero ayaw mo magsabi ng totoo. Buti na lang, itong si Pinoy Holland, nagsabi ng totoo. Sabi niya, why nasali ang name ko? Why nasali ang name ko? Na-stress ako sa kakaisip, why? Never kong naalala or kung may sinabi ba si Alvin sa akin na pinagbabawalan ako na mag-interview ni Attorney Kaufman. Walang sinabi si Alvin ng ganun sa akin, to be honest lang. In the first place, di ko kayang mag-interview ng mga ganun. Kahit man lang yung mga pa-shoutout ng mga viewers ko, like birthday nila or pa-mention lang ng mga names nila, para ipa-shoutout sa mga kilalang personalidad, di ko ginagawa kasi nahihiya ako. Iyan pa kayang mag-interview sa isang bigating lawyer. Guys, please, kung sino man kayong maghatid ng storya na di totoo, please lang po. Pasayawin nyo na lang ako ng kahit ano, kahit nasa crowd pa yan. Game ako niyan parate. Boljakan, nanay ko, mali po ang naghatid sa inyo ng balita na pinagbawalan daw ako ni Alvin na mag-interview. Hindi po yan totoo. Honest po akong nagsasabi kasi from the beginning, di po ako nag-i-interview. Except lang po sa mga bisitang parating na mga OFW na galing pang ibang bansa para ipakita ang kanilang suporta kay PRRD. Nag-guide lang po ako sa kanila, nag-offer kung anong mayroon at higit sa lahat, pinapa-feel at home ko sila pag nasa Duterte Street. Nay Maharlika, yung mga nagsabi po sa inyo ng ganyan na pinagbabawalan ako ni Alvin mag-interview kay Attorney Kaufman, she is a big liar. Di po si Alvin nagsabi ng ganyan sa akin. Siya pa nga nag-offer na mag-interview daw kami ni Attorney Kaufman, which is tinanggihan ko kasi di ko kaya. Nagvi-video lang ako sa mga kaganapan. I'm not sure kung kung si Hearty Dahig ay nagsabi na rin ng totoo tungkol dun sa tingnan natin. Ayan, sabi niya, thank you madam, di ko napanood ang mga live mo, ganyan-ganyan. So, it looks like, sa totoo lang ayan, tapos meron siyang post na, alam nyo guys, kaya di ako nakikipag-away sa mga supporters ni Alvin kahit tinitira ako sa live kagabi, kahit di naman ako for the views, di ko naman kailangan to, nag-update. So, nag-a-appeal to pity doon si Hearty Dahig. Kaso, ang tanong, sino yung naghatid ng balita kay Maharlika? Sino naghatid ng balita kay Maharlika?
Maharlika. Pagkatapos, si Hearty, thankful pa siya. Nung sinabi ni Maharlika yung ano niya, yung piece niya about it, thankful pa siya. Boljakan, thank you madam. Di ako nanood sa live mo dahil magkaiba tayo ng time. Please bring Tatay Digong home. Ano magagawa ni Maharlika sa pagpapauwi kay PRRD? But anyway, it looks like, for me ha, Hearty Dahig, you can confirm or deny this. Is it you who told Maharlika about it? Okay. Daniel Solomon, pwede kang umakyat. O yung mga gustong magpatunayan dito na dalisay ang puso ni Maharlika, akyat kayo. Ako papatunayan ko sa inyo, scammer yan.